ating mga puso at tayo'y manalangin sa makapangyarihang Diyos para umaabot, hallelujah, sa lahat ng ating mga hinaing, mga panalangin, haing, kalagayan, kondisyon. Oh, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang banal na nasa langit, ikaw na may akda ng aming mga buhay. Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ikaw na Diyos na hindi tumitingin sa aming kabataan, sa aming kaliitan, sa aming mga pagkukulang, subalit tingin ka, O Diyos, at the finished work of your plan, O God. Lord, dalangin namin na pagintapatin na po ang puso ng bawat isa sa iyong harapan. Alisin ang mga bagay na marurumi, mga bagay na hindi naranapat, mga bagay na hindi nakalulubog sa iyong harapan. Loobin mo na makatayo kaming lahat sa iyong harapan na may malinis na puso. Walang pag-aalinlangan o pagdadahilan, kundi bigyan ng bawat isa ng pananampalataya. Hallelujah. Sa bawat salita na amin narinig buhat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyo. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa inspirasyon, sa desire na ilagay mo sa puso ng bawat isa. Kaya kami narito sa tamang pagpili, O Diyos, hallelujah, upang pumili ka, luwating ka, takilain ka. Lobin mo, O Diyos, na makatanggap ang bawat isa ng kanilang bahagi, maabot ang kanilang pangangailangan sa anong bagay, ang mga aspeto ng kanilang buhay, O God. Pagpalain mo patuloy ang mga salita na aming napagsasaluhan na napapasa sa munting dako na ito. Ikaw po, O Diyos, ang magbigay ng buhay, Panginoon. Maraming nagbubukas ng Biblia, subalit ikaw ang nagbubukas ng kapahayagan. Upang lumakad kami, Panginoon, ayon sa iyong malagang tulad. Gamitin mo lamang minsan pa ang iyong pong munting alipin. Hallelujah. Na ang labi na ito ay masampit ang mga bagay na ayon sa iyong kalooban, O God. Sa iyong pong mga pangirahin kamay, nilagat namin ang lahat. Sa iyo po, O Diyos, mauwi lahat ng pagpuri, pasalamat, pagdating pagsampan. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo makupo, tayo bumasa Psalms 119, verse 59. Sabi niya, I turn on my ways and turn my feet unto thy testimonies. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Gusto kong kunin yung scripture ng ating kapatid na binasa din kanina. Doon sa Lamentation 3:40 at 41. Ito ay sabi niya sa mga theologian, Bible scholar, ito ay sinulat ni Jeremiah, the downfall and the destruction of Jerusalem. Sabi niya, let us search and try our ways. Kanina, I turn on my ways. Sabi dito, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Ating usisahin at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso sa ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. God bless the reading of His word at kayo po ako ng mga batid. Hallelujah! To God be the glory. Lagi niyong tandaan, your Christian, the bride, must be the most happiest person in the world. Amen? Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kinuha ko yung scripture ng ating kapatid na binasa kanina. Dahil very connected doon sa scripture na
na ibinigay din sa akin ng Panginoon. Doon sa Psalms 119:59. Na ay abutin ng Panginoon ang expectation at pangangailangan ng bawat isa. I-focus ninyo ang inyong puso, isip, atensyon, no, sa pagsasaluhan natin, no, sa pagkain spiritual, no, at matanggap ninyo ang inyong biyaya. Sabi nga, si Elisha, nung magsimula siyang sumunod kay Elijah, na tipo ni Christ at ng bride, hindi niya na inalis ang kanyang paningin kay Elijah. Kung saan pumunta si Elijah, hindi siya pwedeng hindi kasama. Kung ano ang sabihin ni Elijah, yun ang sinusunod niya. Hallelujah. Kaya, ganun din sa ating Panginoon, no? At meron tayo, sabi nga, kung meron double portion na binigay kay Elisha, ganun din sa bride, no? Sa ating panahon. You have a greater life. You have much work. Sabi nga, than any other age na dumating. Ito ang huling panahon, ang panahon natin na mas marami tayong dapat gawin para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Yun talaga mga kapatid, ang nakatalaga sa atin because this is the fullness. Ito yung kabuuan, mga kapatid. Ito yung consummation ng kapahayagan ng Diyos, from Genesis to Revelation. Tayo ang mapalad, mga kapatid, na binuksan ng unawa na makita natin ang tunay na nag-iisang Diyos. Hallelujah! Ay minsan magbaba sa huling panahon natin, mga kapatid. Upang inaabot sa atin, hallelujah, ang karapatan, mga kapatid, sa mga nawala doon sa Garden of Eden, ay binabalik sa ating panahon. At kung paano ang kalagayan sa Garden of Eden, ay doon tayo nais ibalik ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah! And we have to be prepared, mga kapatid, na makabalik doon sa ganung kalagayan. We have to, sabi nga, be ready and be prepared, mga kapatid. Sabi kung paano ang Panginoon ay naghahanda sa kalagayan na darating, naghahanda din tayo dapat. The bride making herself ready, mga kapatid, for the rapture. Amen? For the coming of the Lord in this corporal body. And we have to be ready, mga kapatid. We have to be equipped, mga kapatid. Kailangan tayo nararapat na sapat na nabibihisan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong ibang ibibihis na salita, mga creeds, mga doctrines, kundi ang salita ng Diyos ang dapat na mabihis natin at yun ang titignan ng Diyos na bihis natin, mga kapatid. Hindi salita ng tao ibibihis natin, kundi ang salita ng Diyos ang dapat na ibibihis natin. Amen? Oh, hallelujah! To God be all the glory. Kung ano ang sabihin ng Diyos, doon tayo susunod. Amen? Oh, hallelujah! To God be the glory. Abutin nawa ng Panginoon ang inyong mga expectation, ang inyong pangangailangan. Kahit ito'y napaka-bigat o naman ang inyong hiling sa Panginoon. Hallelujah! Ay abutin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo na rito. Sabi, we are a needy people. Tayo mga mapangailangan na tao. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng lalapit sa Panginoon nang walang kailangan. Kahit may pagkain ka, may trabaho ka, meron kang kung anong bagay, still, we are a needy people. Manatili tayong laging nangangailangan. At yun ang inilagay din. Kaya nga, meron mensahe na thirst. Meron tayong laging pagkauhaw. Hindi pwedeng mawala ang pagkauhaw na inilagay ng Diyos sa puso natin sa kanyang salita. Pag nawala na ang pagkauhaw niya, makikita mo sa tao ang kanyang walang pagkauhaw sa salita ng Diyos. Makikita mo ang kanyang karakter, ang kanyang attitude, ang kanyang presentation sa salita ng Diyos kung siya ay wala ng pagkauhaw. Magiging tradisyon na lang. Babalik siya dun sa dati. He may be in the church, pero ang kanyang isip ay lumilipad na. Nawala na. Ang gawain sa kanya ay nagiging boring na lang. Ang gawain sa kanya ay parang wala na lang.
No, we must always be excited when we are nakikipagniig sa Panginoon. When we are fellowshipping with God. Amen? No, hallelujah. At tandaan natin, everything that has a life, there is an emotion. Amen. Kapag wala ka ng emosyon sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala ka ng enjoyment, beware. Maaaring hinahata ka na palabas doon sa dating kalagayan. Pero ang sabi sa Ephesians, He have quickened us for our sin and trespasses. Di ba? Amen. Binuhay na tayo. Doon sa mga kalagayan natin nagkasala tayo, sa kalagayan mga pagsamba na walang kabuluhan, ginising tayo mula doon sa ganong kalagayan. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Then, napakaganda ng exhortation. Hindi nyo ba na-appreciate yung kanyang umaga? Naramdaman mo, parang tahimik na tahimik kayo. Pero, mga kapatid, kung ano nangyayari ninyo, kung dito kayo nakapahayagan ng Diyos, nakikita nyo na hindi tayo dapat nanglalambot, na dumadaan sa gusto nating lahanan. Dapat tayong lumakad sa kung ano nilagay na daan ng Diyos, mga kapatid. Doon tayo dapat, huwag natin ibalin sa ibang bagay, kundi ibalin natin ang ating buong atensyon sa Panginoon. Amen. At ganun din sa Bible study, ang gusto ng Panginoon, sa Kanya ka lang nakikinig. Di ba? Hanggat doon sila nakikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Mabubuhay sila na walang hanggan. Pero kapag luminis at makinig sa iba, nakita natin kung anong nangyari. Amen. Yeah? Kung titignan nyo, ang isang bagay doon na nakita ko, na wala ang tiwala ni Eva sa salita ng Diyos. Pangalawa, saan siya nagtiwala? Nagtiwala siya sa sarili niya. Amen. Nainisip niya na maaaring mas tama ang kanyang gagawin. Bago siya makinig doon, kailangan niya magdesisyon sa sarili niya. Hindi yung serpente ang magdidesisyon sa kanya. Kundi yung sarili mo ang magdidesisyon. Amen. Kaya wala siya nagtiwala doon sa salita ng Diyos at mas nagtiwala siya sa sarili niya. Kaya the greatest enemy that you have is yourself. Amen. Because you are the one who are making the decision. Amen? Amen. Tayo, sabi nga, doon sa, meron tayong choice. Meron bang free moral agency? Ikaw ang mamimili. Kung anong buwan gusto mo, ikaw ang mamimili. Mag-aaral o hindi mag-aaral, mag-asawa o hindi mag-asawa, it's your choice. At sa pagiging Kristiyano, kung gusto mong maging malamig na Kristiyano, o maliganggang na Kristiyano, o humahimik na Kristiyano, nasa sa'yo pa rin yan. Amen. Kung ang iyong init ay seasonal, nasa yan. Kung mainit ang paglilingkid mo, pag masaya ka lang, pag may pera ka lang, nasa sa'yo yan. Pag wala kang pera, malambot ka na, nanlalata ka na, tinatamad ka na, dahil wala kang pera, nasa sa'yo yan. Pag pinamahan ka ng preaching, nasa sa'yo yan. Kung anong desisyon naman mo, ang isipin mo. Amen. Hindi mo alam sa kabila ng mga bagay. Ngayon, andun ang biyaya. Amen. God is a sign of God's loving you. Amen. Because God's love is corrected. Amen? Magpasalamat tayo pag tayo kinokorek ng Diyos, mga kapatid. Dahil pag kinokorek ng Diyos, na tayo may tama. Dahil may mga bagay na nagkakamali tayo. Walang taong hindi nagkakamali. Amen. Mga kapatid, even the prophet says, I've made mistake. Diba? Every day. Thousands a year. Diba? Kaya nga, merong church. Kung merong church, walang truth church. Diba? Paano natin malalaman? Ang isip natin, kung walang truth church, ano ba sa false church, ang naisip ng mga tao, lahat ng kanilang ginagawa, may tama. O tama. O
sila. Anong mangyari? Ang tawag doon? They were deceived. Thinking they are right when they are wrong. Amen. Ganun ang mangyayari. Kaya nga, ang bayan ng Israel, sa banana pagbagsak ng Jerusalem, sabi doon sa 3:30, let us search and try our ways. Kaya ang scripture na ganyan, mga kapatid. Hindi ba? Kaya sabi ni David sa Psalms, I took on my ways, and I bore my faith unto the testimony. Pero binalin niya ang kanyang mga paa, pabalik sa Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya sabi niya, ni Jeremiah, let us search and try our ways, and turn again to the Lord. Kung minsan, hindi, sabi kanina, minsan hindi natin alam, naalala na tayo sa Diyos. Akala natin, nasa ilalim pa tayo ng programa ng Diyos, o nasa nagpapalisagaan ng Diyos, pero hindi natin alam, wala na pala. Yeah. That is, sabi ganyan, a man doing God's service out of his will. Doing God a service without his will. Minsan may mga tao kasing ganon. No? Lalo pag pinagpapala. Hindi tayo iwasan. Napabang kuminsan, nalalagpasan na, nakakalimutan na. Ang Diyos. Mas kaaba naman yung kakarapot lang ang magpapala, nakakalimutan agad ang Diyos. Pag mas nakakalungkot, nakakaaba, yung wala halos tinatanggap, nakakalimutan ka ang Diyos. Kung kailan tayo dapat mas nangangailangan, mas doon tayo dapat lumapit sa Diyos, mga kapatid. Yun ang panahon, mga kapatid, na kailangan natin dahil ang bayan ng Israel, kailangan nila ang Diyos, iniwala sila ng Diyos. Sabi, ikabot. No? Iniwala sila ng Diyos. Wala na, ang Diyos sa kanila. Sabi, hindi mo na pakikinggan ang hindi mga pananamin. God be the glory. Kaya nga, dito mga kapatid, nang isulat ni Haring David ang Psalms, nandun siya sa matinding problema. Nandun siya sa matinding kabigatan. Matinding suliranin. Bakit? Yan ang panahon na hinahanting siya ni Haring Saul para patayin. At yan yung panahon na nakabantay sa lugar niya ang mga sundalo ni Haring Saul para siya ay patayin. Kaya siya ay meron siyang pag-ibig sa Panginoon. Inisip ko ang aking mga daan. Yung mga daan niya ang kanyang ginawa, yung mga sarili, pero and turn my feet unto thy testimonies. Kaya nga mga kapatid, threatening to kill. Kaya, mga kapatid, no? Sabi niya, it was during that time that Saul was threatening to kill him. Ito yung panahon nagbanta si Saul, papatayin siya, at ang kanyang bahay ay binabantayan. At si David, doon sa kanyang tinutuluyan, lakad siya, babalik-balik. Kinulungo siyang kamay. Ibinuno, ikaw papatayin. Alam mo, papatayin siya. Hindi siya mapakalim. Lakad siya parang parito. Diba? Minsan mo, wala ka lang pamasahe, hindi ka na mapakalim. Minsan wala kang kaisahin, wala kang makain, hindi ka na mapakalim. Pero siya, papatayin na. Pero mas lang hindi siya mapakalim. Diba? His house was being watched. Saul's men were laying watching to see David. Na ano? Binabantayan si David na lumabas at para patayin siya.
No? Hindi mapakali. Anong kalagayan ang mga tao na hindi mapakali? Marami tayong maiisip. Yung hindi ka mapalagay. Diba? Wala pa sa bahay ang mga anak. Hindi ka mapakali. Diba? May dating na bagyo, hindi ka mapakali. At maraming iba na pwede yung ilagay kung saan na hindi mapakali. Pero si David, hindi siya mapakali dahil may papatay sa kanya. Kaya nga, no? Sabi niyan, it's usually when a man gets in trouble, na ano daw? Kadalasan, kapag daw ang isang tao ay nagkakaroon ng problema, saka siya bumabalik sa Diyos. Madalas mangyari yan. Pag may problema, darating sa Panginoon, babalik sa Panginoon. Pero kung walang problema, nagliliwalo sa kung saan. Pero pag may problema na, babalik sa Diyos. Tsaka lang bibigyan ng panahon ang Diyos. Yun daw kadalasan. It is usually when a man gets in trouble that then he will turn to God. Tingnan niyo si Jonah. May sinabi ang Diyos na gawin niya. Pero hindi niya ginawa. At nung nagka-problema, nakirain na nga siya, nung balena, nandun sa salabang tiyan, doon ngayon siya, doon ngayon inaalaala ang Diyos. At doon siya nanalangin. But God is always a present help. Doon siya nanangailangan. Si Samson. Diba? Si Samson, matigas din ang ulo. Ginagawa niya kung anong gusto niya. Hanggang sa dumating siya doon sa kaawali siya. Diba? Hanggang sa bulatin siya, itali siya, at doon sa sobrang hirap, binulag ka na, binali ka doon, pinagtatawa naman ng maraming tao, at doon niya muli inilaala ang Diyos. It's too bad, but it has to be. Take those things. Napakayag daw, mga kapatid. Napakasakit naman ang pangyayari yan. Na kailangan pang bumabot doon sa mga ganong bagay para daw ma-recognize ng tao na siya ay nagkasala o nagkamali. It's too bad. Bakit kailangan hintayin ba daw yung ganong pangyayari para daw ma-recognize niya na meron siyang ginawang mali, na nagkasala siya? At ano pa? Or away from God's presence and blessing. Doon din na maalala na nalihon na siya sa Diyos. At doon sa mga pagpapala ng Diyos. Naalala niyo si Rehoboam at saka si Jehoshaphat na magkasama sila? Not considering God. Sabi nga, the waters of prayer was cut off. Pag hindi na kinakonsider, magugulat na lang daw ang tao. Bakit wala lang dumating na pagpapala? Diba? Bakit wala lang dumating para hindi na ako narinig ng Panginoon? Not considering God. Pero minsan, God does it that way. Minsan pinapermit mo ng Diyos na mangyari. Kung yun ang magiging daan na ma-recognize o maalala ko siya. Nakakatid. Tanda natin, sa ganang kalagayan si David, and David was just an ordinary man like us. Katulad din natin si Haring David. Pag-idog mo. Like all of us.
like all of us that He had. David was just a man like all of us, that he had his ups and downs. Yan. Si David Brown, merong ups and downs. Merong up, pero hindi laging up. Amen. Merong down, pero hindi laging down. Amen. Merong ups and down. Laging merong down, gano'n. Si David, merong ups and down. At ganun din daw tayo, si David ay tao na katulad natin, na merong ups and down, no? At now, God has not promised us, sabi yan, sa bandang baba, God has not promised to go through life. Hindi daw ipinangako ng Diyos na tayo, kung habang nabubuhay, any believer to go through without troubles. Hindi na pinangako ng Diyos yun. Na sa buhay daw natin ito, ay wala tayong kakarapin mga troubles. But He has promised grace sufficient. Well, ang pinangako niya ay sapat daw na biyaya. To take care. Sabi dyan, to take care of those troubles. Para ingatan tayo doon daw sa mga troubles. O sa mga bagay, God is always sufficient in His grace. Laging may sapat na biyaya ang Diyos. Kahit anong bigat ng nakaharaang araw, anong pagod, anong pinagdadaanan mo nung nakaraang araw, sinong gumising sa'yo ngayong araw? Sinong nag-ingat sa'yo sa bawat araw? Sinong nagpasaya sa'yo? Pag hinahala mo, iniisip mo ang mga pangako ng Diyos, kahit pila napakabigat ng problema mo, sino nagpapasayo sa'yo? Si money? Si possession? No. Kaya nga, naisip mo, sino nag-provide ng pagkain sa bawat araw? Kasi minsan nakakalimutan. Kaya nga, sabi ni David, ibinaling ko ang aking mga paa sa Panginoon. Sino provide ng pagkain natin araw-araw? Masarap man o hindi, pero nakakain ka. Maliit man o malaki, nakaraos ka. That's what thrills my heart. For God being grace in His grace in His sufficient. He is sufficient in His grace. Diba? Oh, hallelujah! That's what thrills my heart, to know that His grace is sufficient. All of our debts, our trouble, and frustration. Third, dito ka sa labas. Makinig ka dito. All of our debts and troubles and frustration, lahat ng mga suliranin at kaguluhan, yet God has promised to see us through. Nangako ang Diyos na tayo ay makakalampas kung ano man troubles o anumang problema. Ganun daw, ay ganyan. That's just as much as we could ask of Him. Kung paano malalampasan
Kasing dami lang maaari nating hilingin sa Kanya. Isa lang yan na malampasan natin ang mga problema. Amen. Knowing that He knows the road. Alam ng Diyos ang daan. Amen. Hindi natin alam. Diba? We know what tomorrow, we do not know what tomorrow's bring or brings, but we know who holds tomorrow. Amen. Kaya, walang nakakaalam ng bagay na dapat nating tamang gawin, kundi ang Diyos. Sabi ng baba, David, his house was being watched, nervously wringing his hands and walking back and forth. No? Looking out the windows and watching every little move in the bush. Birin mo, si David, nininervyos na doon sa bahay niya, sa lugar niya, yakal, pabalik-balik. No? Sisilid daw doon sa pinakabintana, watching every little move. Konting kaluskos. Kaya talagang nininervyos, birin mo, konting kaluskos. Amen. Para bang alam mo sa isang lugar na alam mo, nagkakaroon ng nakawan. No? Doon sa lugar, may nakawan. Naka-apat na bahay na. Pagkatapos, mag-isa ka lang doon ngayon sa bahay. Para bang konting kaluskos lang, di ba? Na ano ka na? Nininervyos ka na. Eh, mas lalo ito. Eh, alam niya, papatayin siya. May order na. Sabi diyan, looking out the windows and watching every little move in the bush. For he didn't know what time. Dahil hindi niya nalaman kung anong oras ang araw, yung palaso na yun, na tutuloy at magwiwisil na pumipito daw sa hangin papunta sa kanyang katawan. Hindi niya alam. Grabe siyang ano. And it was then, at doon daw, and it was then that these words come to him. At doon dumating sa kanya ang mga salitang ito. Ano yun? As I thought on my ways. Habang iniisip ko ang aking mga daan, I turn my faith to thy testimony. Ibinaling ko ang aking mga paa sa iyong patotoo. It's usually when a man is in trouble is when he goes to thinking about God. Oh, lagi, inulit na naman. Kadalasan daw na ang tao, pag andito sa problema, ay doon siya darating na isipin ang Diyos. Tama naman, di ba? Kahit mga taong hindi naniniwala, kahit mga unbelievers, mga kapatid, sila din mismo, subukan daw sila na masaktan at magkaroon ng problema. Mga kapatid, yan no? But I've heard many people, not several, marami, who was claimed that they was not believers. Mga hindi sila mananampalataya, kiniklaim nila that they did not believe that there was a God. But I've noticed na sila din, na mga tao, pag hayaan mong sila'y masaktan at magkaroon ng suliraning. Dahil daw dun sa isang kwento ng prophet, may nagngangalang Bob Ingersoll, nung mamamatay na siya, hindi naniwala sa Diyos. Pero nung mamamatay na siya, sumisigaw siya, O Diyos, kung mayroong Diyos, mahabag ka sa akin. Hindi naniniwala sa Diyos yun, ha? Pero nung nandoon sa problema na gano'n, tumatawag ka sa Diyos. Diba? You might say some great things while you are feeling good. Maaari ka daw magsabi ng ilang magandang bagay habang maganda ang iyong pakiramdam. Totoo yun. Pag maganda yung pakiramdam, maraming magagandang bagay na sinasabi. Maganda ang pakiramdam mo eh.
Diba? But when death comes, knocking at the door, pero kung ang kamatayan daw ay kumakatok na sa pintuan mo, you're going to change your opinion. Magbabago daw ang iyong opinion. Pag meron ng kumakatok na kamatayan, yun, sabi ng prophet, in my later days, sa haba ng aking mga araw, panahon, marami akong nakita mga tao who didn't care for church. Kaya nga? Marami akong nakita mga tao who didn't care for church and didn't care for God. And nothing that was right, ito walang tama. But just let them get in trouble. Subukan magkaroon ng problema. Diba? Doesn't care for church, doesn't care for God. Let them get in trouble. At sabihin, bila sa hospital, sabi ng doktor, unti-unti ka nang kinakain pira-piraso ng cancer. Diba? Ano daw gagawin niya? Diba? Magmamadali sila maghanap ng tao na pwedeng manalangin para sa kanila. Yung iba, maghanap ng mga herbal. Diba? Imbes na sa Panginoon, herbal, natural way of healing. Sabi nga lang. Yeah. Natural naman yun, di ba? Pwede naman yun. Pero unahin ang Panginoon. Amen. God, tingnan nyo, they will go to hunting for somebody to pray for them right quick. Kung titignan nyo, meron paramdaman ng Diyos para alalahanin mo siya at kilalanin mo siya. Maaaring dumating ka sa sobrang down. Sabi, ups and down. Maaaring dumating ka sa sobrang hirap, sobrang sakit, sobrang bagsak na kalagayan, sobrang bigat na karamdaman, sobrang pag-iisip, sobrang mga pag-aalinlangan, sobrang mga pagdadahilan, sobrang kalungkutan. Maaaring gamitin ng Diyos, pahintulot ng Diyos para ma-recognize mo siya. Amen. Maraming bagay na dumating sa atin, na kapatid. Nakarinig ka ng masakit na salita, hindi mo natanggap. God has a way of making you recognize Him. Sabi, it hurts, pero ito'y makakabuti. Amen. Kaya, meron daw isang magulang na lumapit sa mensero tungkol sa kanyang anak na nagnakaw ng kotse, carnapping. Nagpakawa sa kanya maski yung bata. Sabi ng bata, Brother Branham, kung matutulungan mo ako, mapapatawad ako. Gagawin ko ang lahat. Sabi niya, no? Dito pala yung baba mo. Sabi sa baba, he said, Brother Branham, if you will get the judge to pardon me one more time, yan ha, I will promise you, I will take my place in the Sunday school. I will be there every time the door opens. Di mo, pinapangako ha. Siguro hindi ito masyadong active, hindi nagsisita o ano man. Nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng problema, ipinangako doon ka ba, naggalan, na patulungan mo lang ako, lagi ako marantil doon sa Sunday school. Tuloy magbubukas sa pinto ng simbahan, nandoon ako. Hindi mo, lahat ng ipapangako. Mapatawad lang siya. Ma-absuelto lang siya doon sa problema niya. Sabi ng prophet, ang marami na akong hiningi dyan na sa judge, kailangan niya maging, siya kasi siya under oath, at kailangan niya maging justice.
Diba? Kailangan mo na maging justice. Maging just o makatuwiran. Pero sabi niya, pero titignan ko, ako sabi ko pa rin siya, bumiyak tayo bata sa kanya, niyakap siya. Ngayon sinabi niya sa judge, Judge, Your Honor, sir, could it be possible that you could pardon this young man again? Posible ba mapatawag mo muli ang binatang ito, batang ito? Sinabi niya sa akin, he told me, he such and such things he do. Marami siya, sinabi niya sa akin na itong bagay na ito na gagawin niya. Nangako yung bata. Alam niyo, sabi niya, hindi ko malilimutan ang sagot ng judge. I never forget what the judge said. Ano yan? Lumapit sa kanya yung judge, inakbayan siya. Ang sabi ng judge, every man that I sentence to prison, bawat lalaki, bawat tao na matulang ko sa bilangguan, ay ano daw? Wants to become a preacher. May mga tao, pag nandun na daw sa loob, gusto daw maging mga preacher. Sabi niya, everyone that I sentenced to prison wants to become a preacher. Nasarap na. Sentensyado na nga. At gusto daw maging ano? Dahil gusto niya makalayan. Kaya gusto daw maging mangangaral. Was in trouble. But sabi ng judge, marami akong nakita na palaya. Pinagsilbihan ng kanilang panahon. Pero paglabas nila, nakalimutan na nila uli ang mga bagay na yun. They forget all about it when they got free again. Yung mga bagay na ginawa sa loob, magpakabuti, dito ganyan, marami daw paglabas nila, nakalimutan na nila yun. Napanood niyo yun dati. Ano yun eh, pelikula yun. Si Eddie Garcia, diba? Namatay na, diba? Si Eddie Garcia, diba? Nung nakulong eh, naging judge, naging ano doon, naging mangangaral doon. Kaya nakalabas eh. Naging preacher siya, nakalabas. Nung nakalabas siya, balik ulit sa sindikato. Diba? May katotohanan naman eh. It's usually in the time of trouble that man seek for God. Kaya, kung titignan natin ang bayang Israel, mga kapatid, when they had forsaken God, ang Israel, tinalikuran nila ang Diyos. Mga kapatid, pero, mga relihiyoso pa rin sila. Pero iba na. Nag-iba na ang kanilang pamamaraan ng pagsabat paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, when they had forsaken God and went off after idol, bulmot niya, likuran mo na ang Diyos, tapos pumunta ka pa sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sino ba naman ang diba? Pagkatapos kang bigyan ng lahat, pagpalain, pagaligin, aliwin, lahat na ng bagay, ginawa ng Diyos sa'yo, iligtas ka sa mga kalaban, sa mga kaaway. Doing things that they should not do. Ginawa nila pa rin ang mga bagay na hindi nila dapat ginawa. They turn to God. At pagkatapos noon, bumaling sila sa Diyos at sumigaw. Umiyak. At naghandog sila ng mga tupa, ng mga hayop, at sumisigaw sa Diyos araw at gabi. Nagka-problema eh. Araw at gabi, umiiyak sa Diyos. Begging for mercy. Humihingi ng habag. And then the strange thing that was with Israel, ang naka-strange.
O nakagulat o ano ba yung straights? Ha? Kakaiba. O kakaiba. At paglabas ang kakaibang bagay, that was with this, na ang kakaibang bagay na nangyari doon sa Israel, so it is with the church today. Ay ganun din daw ang nangyayari sa church ngayon, sa iglesia. God will come to the rescue. Dating daw ang Diyos sa pagliligtas, sa gaya ng pagliligtas sa Israel. And then after it's all over, at pagkatapos, ang kailang problema, ano nangyari? They forget all about it. Nakalimutan na nila ulit ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Oh, hallelujah. Pagtapos silang pagpalain, yatong kanila pangailangan, tinrobay, then right back like the hog to its wallow and a dog to its vomit. Bumalik ba sila doon? Balik mo sila sa busbusan nila. Para daw gaya ng isang baboy na bumalik doon sa kanyang koral. Gaya ng aso, bumalik sa kanyang suka. Nakalimutan na. Nakalimutan na nagdaan na panahon, inalim siya ng Panginoon. Kinampot siya ng Panginoon. At pagkatapos, dahil sa sobrang kalulan, nakalimutan na ang mga bagay na ginawa ng Diyos. At dumating ang time, parang naghahanap na lang sila ng iba. Naghanap na sila ng iba. If God was so merciful to forgive a man of his sins and to give him eternal life, kung ang Diyos daw ay napakamahabagin, napatawarin ang isang tao sa kanyang kasalanan at bigyan siya ng buhay na walang hanggan. He ought to be, hindi ba nararapat na siya maging reverent o magalang before God all the days of his life? Amen. Hindi, all the days when he prospered. Diba? Hindi sinabi niya, all the days of his life when he is glad or happy. Or when, all the days of his life when he is blessed. Hindi. Every day sa day, he ought to be so reverent before God all the days of his life that he will never turn his feet from God's testimonies. Amen. Nakarinig na ng totoo, nakarinig ng mga bagay ng kabutihan ng Diyos, nalasap ang kabutihan ng Diyos. Diba? Hindi ba daw nararapat? Sabi nga, binigyan ka ng eternal life, inalis ka sa diba? Binura lahat ng iyong kasalanan. Diba? Binalik sa iyong mga inheritance. Hindi tayo nararapat na maging magalang tayo sa Diyos. Sumunod sa kanyang salita. Diba? At never turn his foot from God's testimonies. Should always walk upright before God. Diba? Dapat daw lumakad palagi ng matuwid sa harapan ng Diyos. Lalo na kapag sinabing mga tunay na Kristiyano ang nabiyaan ni Kristo. Nakiklaim sa rapture, sa millennium, mararapat. Always walk upright before God. Mahirap, pero ang doon makikita, yung nagsisikat tayo. Nagsusumikat tayo. Diba? It
behoves us all. Nararapat sa ating lahat, when we are not in trouble, to seek God. Doon daw dapat nararapat. Yung habang wala tayong problema, nahanapin ang Diyos. Laging kinoconsider ang Diyos. Hindi yung tayo ang magdedesisyon, pagkatapos, pag nagkamali, tsaka lalapit sa Diyos. Pag nagka-problema, tsaka lalapit sa Diyos. Kung kailan wala nang magawa, tsaka lalapit sa Diyos. Ganun talaga, it usually. Kadalasan daw ganon. Pero ninyo, napakabiyaya ng Diyos. Kahit sinunod natin yung ating sariling gusto. Sabing ganon, God's grace is sufficient. Ang biyaya daw ng Diyos ay sapat. Sabi niya, His grace, diba? Sufficient. His help. Sabi, He is a present help. Lagi, ang kanyang tulong ay nandiyan. Mga kapatid. It isn't good to wait till we get in trouble and then seek God. It's best to find Him now. Narapat into something, nakalutulak pa kung saan sa kalagayan. Di ba kung minsan, nandito na tayo sa ganong kaligatan o kahirapan, suliranin. Minsan ba kailangan tayo pang itulak sa ganong kalagayan para ba tayo maglingkod sa Diyos? Minsan kailangan pang danasin yung, sabi pwede mo naman hindi. Danasin yun. Sabi niya lang, huwag mo na hintay na makasama sa ganong kalagayan bago mo paglingkuran ng Diyos. Huwag tayong umayon doon sa trending ngayon ng maraming tao na kung kailan ano po na ang problema at saka parang tatawag sa Panginoon. Ito, ano daw? Have to be pushed into something, pushed into worship, gano'n. But God's grace is sufficient. All things work together for good to, di ba? To love Him. All things work together for good. Sabi ka nga, kahit nahulog sila Adam, na-display ng Diyos ang kanyang mga attributes, ang kanyang mga katangian. Kahit nagkamali ng choice si Adam and Eve, di ba? Sabi nga nun, God's perfect will give way to His permissive will, but the end thereof going to the perfect will of God. Hindi nakita mo, papunta pa rin doon. Dahil nasa programa tayo ng Diyos, hindi tayo pwede. Mga kapatid, na matapos doon sa kalagayan na negatibo. Kung ang programa ng Diyos, kasama ka doon sa eternal life. Doon sa kalagayan, mga kapatid, na makukumpleto ang plano ng Diyos kung nandoon tayong lahat. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga, if we would sit down and figure kung ano daw tayo at mag-iisipan, what is any greater than eternal life? What is greater thing than eternal life? Ano ba yung bagay ang higit pa sa buhay na walang hanggan? Tama? Kung sa panahon ngayon, ang mga tao naghahanap ng trabaho na hindi masyado mahirap pero malaki ang sweldo. Tama? Dahil napakamahal na mga gastusin ngayon. Kaya, sino hindi mag-aant ng mataas na sweldo? Dito yun. Pero gusto mong malagpasan ang kalagayan na ito, na maayos ka sa ganitong sitwasyon, na maranasan mo naman yung ginhawa, nalagpas pa sa ginhawa na dinaranas ng mga tao dito. Amen. Nahigit pa sa mga tinatangkili ng pinakamayamang tao dito sa mundo ang maaari mong matanggap.
What? Sabi yan, what is any greater thing than eternal life? Tell me what kind of a price that you could put on eternal life. Sabihin daw kung ano pang iba pang halaga. Di ba? Na ano bang may lalagay mo, may papalit mo doon. Sabihan na walang hanggan. Di ba? Matthew 16:26. What is a man profited if he gain the whole world and loses his own soul? What a man can give in exchange? Di ba? To his soul. If you gain the whole world. Di ba? But to God be all the glory. If we were dying, sabi ng message, if we were dying tonight, hindi natin alam ang buhay. At yung manamray ka ba ngayong gabi? At meron na $100 billion sa bulsa mo. Kaya na bang ilagay yung $100 billion sa bulsa mo? Sino? Napaglalagay $100 billion. Ibig sabihin lang ay possession na meron ka. Hindi literal na bulsa. Kaya kailangan ng understanding. Hindi bawat nababasa ay yun ang ibig sabihin. Dahil hindi mo malalagay ang $100 billion sa bulsa. Ang gusto lang i-point out dito, mga kapatid, may mga bagay, may mga salita, mga kapatid, na iba ang tinutukoy. Yeah. At kung mamamatay ka na doon, $100 billion in your pocket, hindi ka nang mahawa, hindi nun matatouch ang eternal life. Di ba? $100 billion lang, hindi matatouch ang eternal life. Pero tayo, anong meron siya? Lalo lang mga mahirap. Di ba? Baka natin matatouch ang eternal life. Pero nga, $100 billion, hindi matatouch ang eternal life eh. Work ka na. Buy it. Hindi mo ba mabibili? Kahit anong meron ka din sa mundo, hindi mo ba mabibili yung buhay na walang hanggan? Money is spirit in the sight of God. Totoo yun eh. Yung pera talaga ay ang field. Marami. Sa paningin ng Diyos. Kasi dahil sa pera, nagkaroon ng discrimination. Tama? Dahil sa pera, nagkaroon ng mayaman at mahirap. Dati, may sinulas ka lang, pwede may pagpalit ng tarang. Dati may kalabasa ka, pwede may pagpalit ng grupo. Kung ano meron ka, pwede may pagpalit. Ganun yan ang buong pangmana, di ba? Sa probinsya, nangyayari pa rin yun, di ba? Walang pera. Kaya nga, you can buy it. Money is good in the sight of God. It isn't yours. Ito ang masakit. May pera ka na. Pagkatapos, sabi nga, you can buy it. Money is good in the sight of God. Ang money daw ay marami sa paningin ng Diyos kung hindi mo gagamitin sa kanyang kaharian or to some good cause. Amen. Kaya tinapanalangin ng mga offering, tithes and offering, diba? Magamit sa mga mabuting bagay. Diba? Para sa kanyang ministry. Sa gawain ng Panginoon. Diba? Magiging field ba yan kung hindi gagamitin sa gawain? O mabubuting bagay? Hold out God's part. Hold out God's part. Kaya na, sabi ng message, and many of you hold out God's part. Yan. Marami daw sa mga tao. Hold out God's part is spend it for things out here. Marami daw sa mga tao
naghahanap ng bahagi ng Diyos. Ginugugol ito pa sa mga bagay-bagay. Gaya ng ano? Whiskey, tobacco, cigarettes, gasoline, to ride around them. Diba? When it belongs in the house of the Lord. Yeah. Kung saan-saan ba ginagamit, samantalang ba yan ay nararapat o nakaukol sa Diyos. Yan ang sabi ng mensahe. Kung saan ginagamit, na kung minsan, spend for things out here when it belongs in the house of the Lord. It's your solemn duty to do it. Yan ang sabi ng mensahe. Pagpar sa Panginoon, para sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagsabi. Nagtinanong siya. Anong masasabi mo? Nararapat ba nagbayad ang buwis kay Cesar? Anong sabi ng Panginoon? Bigyan mo ako ng sinsilyo o anong coin. Anong nakalagay? Si Cesar. Anong sabi ng Panginoon? Ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar. Ibigay nyo sa Diyos ang sa Diyos. Amen? And it is not just money ang pinag-uusapan dito. Kung ang oras ninyo dapat nyo ibigay sa trabaho, ibigay nyo sa trabaho. Pero pag dapat nyo ibigay ang oras nyo para sa Panginoon, ibigay nyo ang oras nyo para sa Panginoon. Amen? Kung dapat namin pag-isipan ng mga bagay-bagay sa buhay natin sa bawat araw, ibigay nyo ang para sa pag-iisip doon. Pero kung dapat natin isipin ang mga bagay-bagay para sa Panginoon, ibigay natin ang para sa Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya nga, which are showing good to good. Anything that belongs to God. Amen. Diba? Oh, hallelujah! Balik ko sa kanilang message. Sabi niya, alam niyo, maraming lugar ako napuntahan. Doon sa paragraph 12, kanina 11 yun eh. Atan kanina yun. Doon sa kanilang ano. There is places in the world that I preach that's so primitive. I mean primitive, yung parang mga yung mga lugar na para mga tribo-tribo, mga primitive, yung isang mga tangin, mga primitive na ano, na nag-aalay sa mga ano, sabi, o mga bagay na, lugar, mga masukal na lugar, mga malalayong lugar na halos hindi abot na mga civilized, gano'n. Sabi niya, there is a places in the world that I preach that so primitive until they hunt on the seashore for little muscle skills. Sabi niya rin, naganda sila ng mga sa seashore ng mga maliit na shell. Kung anong korte, at hindi ang ginagawa nilang pera. Yun yung shell lang, pera na sa kanila. That's what they use for money. Mga maliit na shell. At doon daw, sabi mo yan, and then I preach in places, but they were taking the teeth of animals, yung mga pangil, kinakayagan nila yun, doon sa paglugar naman. And I bring them and exchange them in their currency. At yun daw ang pera nila, mga pangil, yun ang pera nila. What do you think tonight? Ano ba isipin natin ngayon? No? Wall Street, doon sa lugar doon. Sa Amerika. No? Kung daw, ano daw isipin? Sa Mateo, Maritina, o saan man lugar. Ano daw isipin? Kung mga tao daw ngayon ay dumating dito at may ipagpapalit sa'yo. Biro mo siya pagpapalit sa'yo. Yeah. Pangil, o ano man, pagpapalit sa'yo. Diba?
Ano daw ang ano? Baka sabi mo, buli mo, ipon ka, nangangamoy-ngamoy tayo. Diba? Pero mayaman ka kung tangil ng elepante dahil sa'yo. Malaki nun. Yung buho, ang hirap na, hindi mabibigbig yun. Oh. Kung yun daw na kanilang ginagamit doon ay pagpapalit sa iyo, sa tanong natin, sa lugar natin, batanggitin ba? Why? Ang sabi, get those stinking things. Ayun siya kung mababahong bagay niya yan at umalis ka dito. Di ba? That's what our money and our greatness is before God. Yun daw yung ating mga yun daw ang ating pera o kadakilaan o sa harapan daw ng Panginoon. We can't buy it. Hindi daw natin yung mga bagay na ganun daw ang ibibigay, hindi daw natin mabibili. Hindi daw ang ibibigay natin sa Panginoon na hindi daw natatanggap. Pero ang Diyos, sabi yan, God so good, till He gives it to us, which is eternal life, without money or without price. Amen. Thank you, Lord. And we turn it down. Binibigyan mo sa atin ng libre. Wala, sabi kanina, walang maitutumbas na kahit na anong bagay dito sa mundo, kapalit ng buhay na walang hanggan. Hindi kailangan ng Diyos ng kahit na anong bagay. At hindi nga na, dahil walang may papantay sa eternal life. Kaya pinipigyan niya ito ng without price. Ang nakalulungkot, tinatanggihan ito ng mga tao. Amen. Wala ka naman may babayad doon, wala ka nabibigay kahit na ipinibigay na sa'yo ng Diyos. But they turn it down. It doesn't even sound sane. Hindi daw ito maganda o tamang pakinggan o matinong pakinggan o marinig. Nakakapit. Yung natanggihan. Kaya nga, oh hallelujah. Isang araw, I was speaking to my wife. Nag-usap sila. Alam mo, amin, naalala ko nung tayo bata pa. At sabi nung ikinasal tayo, parang napakabilis, parang kahapon lang. Diba sabi ko naman, napakabilis ng panahon, linggo nang nakaraan, linggo ulit ngayon. Parang napakabilis ng panahon. Nagulang dito ng prophet. Sabi niya, a few days after I had celebrated my 50th birthday, I said to her, honey, I'm getting old. In his Bible, I was placed back into the hands of my old boy someday, and I was speaking to her about how when we were young, sinasabi siya lang, tayo mga bata pa, and I said, life has passed so quick. Napakabilis daw ng panahon, ang buhay. Pero kinuwento niya, she heard, if I'm not mistaken, kinuwento siya, wala na kami papasok dito sa kwarto natin. Kasi sabi, parang ang bilis na rin tumanda. Parang ang bilis ng panahon. Pero alam mo, kung isang araw, kung ang Diyos ay papasok dito sa kwarto na to, sabi niya, at sasabihin, I'm going to give you a choice. Yan. Bibigyan kita ng pagpili. Mabuhay ka ng another 50 years. Yan. Kung ang Diyos daw ay papasok doon sa kanyang kwarto at pagbigyan siya ng pagpili at sasabihin, o sige, bigyan kita ng pagpili. Mabubuhay ka ng another 50 years. And you are going
to go to poverty, buri mo, another 50 years, tapos maghihirap ka, buhay na mahirap, aba, mag-iisip-isip ka kung medyo ano ka. Diba? At pagkatapos pa, sabi niya, may poverty na, may sickness pa. Diba? May karamdaman pa. At may mga suliranin, may troubles pa. Di ba, binigyan ka ng 50 years, tapos meron kang magkakaroon ka ng karamdaman, magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon ka ng problema, at rejected ka pa, and despised, hinama. Diba? At hinama ka. At sabi diyan, Elot, a terrible time. Diba? Terrible time. Terrible. Para bang, minsan, marinig mo, ano bang buhay ito? Hindi pa terrible time yun. Mawalan ka ng ganito, mawalan ka ng ganito. Hindi pa terrible time yun. Mga kapatid. Ito pa masaklap, mga kapatid. We are going to have to beg every meal. Hindi mo, 50 years. Pwede ka na manghihingi ng pagkain. Patay, isang araw ka na manghihingi sa kapitbahay mo. Kung kanino man. Nag-aakalan. Dito ka na ito nila. Kung sabihin siya, hindi ka na naman siya, hindi ka tangan yan, kapag hapunan. Kung hindi mo yung gamit mo dyan, dito ka na ito nila. Kaya ito 50 years, mga kapatid. We have to beg every meal that to eat in the next 50 years. Hindi mo, pinapipili siya ng Diyos, ha? Ang pipili mo. Di ba? Kakasalit ka, maghihirap ka. Di ba? Hahamakin ka, rejected ka. Meron kang terrible time. Pati pagkain mo, grabe, hihingin mo ka. One year lang, parang ang hirap mo. 50 years na. Pero tignan nyo mga kapatid. But at the end of the 50 years, you will have eternal life. Amen! Hallelujah! Sa kabila ng mga paghihirap, kahit nangihingi ka ng pagkain mo, kahit nagkakasalit ka, kahit rejected ka, but at the end of it, you will have eternal life. Amen! Ano ba yung naging kalagayan mo? Lagi ka may problema, lagi ka may kabigatan, lagi ka may suliranin. Pero but at the end, we have eternal life. Amen? Mamili ka naman, kahit ano ang isa. I'm going to give you the whole world. Hindi ka maghihirap. Yung buong mundo ibibigay sa'yo. Alam mo kasi yung kagalaw ng ano, yung nag-beg ng hindi at tayo, si Lazaro. Ano nasip mo si Lazaro? Rejected yun. Hinahama. Nahihingi na makakain. Pero, at the end, kasama sila ni Abraham. So, huwag kayong mahiya. Huwag kayong malungkot. Kung wala kayo ito, wala kayong ganun. Kung ang ulan mo, simple lang. Ang buhay namin, simple lang. Diba? Rejected. O ano man. But at the end, diba? Meron ka naman buhay na walang hanggan. The other one, sabi, I'm going to give you the whole world. Inuhal ba namin? Bah, grabe. Buong mundo, at lahat na ng pera. Sabi? Next question. At hindi lang yun. Bibigay sa buong mundo, bibigay sila ng pera, ibabalik ka pa sa 18 years old. Aba, halahay. Buhaburuin mo. Buong mundo na sa'yo, nag-appear na sa'yo, ibabalik ka pa sa 18 years old. At pagkatapos, and make you king over all the world. Hindi lang pala yun. Hindi lang 50 years. Million years. Diba? Tapos meron kang dami ng pag-aari.
At meron kang million years. But, at the end of the million years, then, that's all. Hanggang doon ka na lang. May katapusan ka. I say, Lord, sabi ng prophet, let me beg. Hayaan mo na lang manghingi ako. O ano man, just give me eternal life. Ibig sabihin, hindi niya kailangan, hindi niya gugustuhin at pipiliin, magkaroon man siya ng maraming kayamanan, o ariin man ang buong mundo. Ginawa ng Panginoon, tinanggihan niya ang mundo na inaalok sa kanya ni Satan. Dahil he knows someday, pag-aarian ito ng Panginoon with His bride. Kaya Lord, let me beg or anything. Just give me eternal life. Dahil magkakaroon, darating ang oras, when there will be no more of me, mawawala din ako dito. Dating araw, mawawala din ako dito. But as long as there is God, pero hanggat merong Diyos sa langit, at kung meron akong buwan na hanggan, I will always live with Him. Amen. Ay mabubuhay akong laging kasama niya. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Kahit hanggang haba ng panahon. Di ba? Because we are part of God. Sons and daughters of God. Oh, hallelujah. Kaya, kung titingnan nyo, mga kapatid, sabi ko, at the end, million years, then that's all. Kaya kung tingnan nyo, sinong taong makamundo, makalaman, ay, mayroong tanggihan yan. Di ba yun, million years naman eh. Grabe. Pinagpalit sa eternal life. Eh, million years naman daw eh. Sinang maiisip nyo? Minsan, yung meron na, gusto pang mga kami. Marami na. Sa Old Testament, si Haring Ahab. Hari na siya, marami siyang lupain. Pinag-interesan niya pa yung kapirasong lupa ni Nabot. Hindi lang makinuha, pinatay pa. Dahil pinag-interesan niya, nakatay, sinabot para makuha yun. Biruin mo. Kaya, napakahirap. I will always live with Him. Kung meron daw siyang buhay na wala hanggang tayo. Aeons of time has passed, we live on because we are part of God, sons and daughters of Him. And it's a shame. Ano sa Tagalog ng it's a shame? Kaya nakakahiya. That we have to be pressed into places to make us accept it. Di ba nakakaya naman daw, nakailapat ba daw tayong itulak? Pilitin, para daw tanggapin yung buhay na walang hanggan. Na laging kasama ang Diyos. Sabi ng mabanaw, most of the time, it is. But it's troubles that makes the people come to the Lord. Kaya yun daw nangyayari, kadalasan, kaguluhan, kabigat ang problema, ang nagtutulak sa mga tao na lumapit sa Panginoon. But we should come before they strike. Kailangan daw lumapit sa Diyos bago daw yun matapit o dumating. Sabi ng mga paragraph, it's right to come to God while you are sane and in your right mind. Tama daw na lumapit sa Diyos habang nasa matinupan, nasa tamang pag-iisip.
Ano yung matinong tamang pag-iisip? Yung nasa ayos ka. Huwag na daw hindi yung wala, nasa ayos. Magiging mas mahirap. It's time to come to God while you are sane and in your right mind. That's the time to come to God. If anyone knows what it means to be, dun daw sa ano, dun sa mountain, sa Mephat, mapag na mountain, yan sa Mugdapan, pag madaling araw o katulan, mapag, di ba? Manghirap daw makita ng daan. Kailangan daw nasa loob ka ng bahay. Hunter ang hunter din ng prophet. Minsan nag-hunting siya, inabot siya ng fog doon. Hirap na hirap siya, hindi niya makita. Hindi niya na alam kung saan ang daan. Pero sabi niya, hindi. Ano ako eh? Woodsman ako. Dito ako, sanay ako dito. Hindi ako, ganito, ganyan. Sige, hanggang sa nakatatlong ikot na daw siya, hindi siya makabalik sa bahay niya. Hindi niya matanggap na naliligaw siya. Hindi niya matanggap na mali na pala siya. Kaya doon daw nagkakaroon ng trouble. Yung hindi natin matanggap na mali tayo. Doon nagkakaroon ng problema. Sabi niya, I sin, I was lost, but I didn't want to admit it. Nakikita ko na, naligaw na ako pero hindi ko ito matanggap. That's the way human beings are. They don't want to admit they are wrong. Yan ka, kadalasan. Hindi na matanggap na sila'y mali. Pakita mo nga, hindi makita. The way human beings are. Para makita niyo. The way human beings are. Sa bandang taas. Sabi niyo, I did that 3 times. Nagpabalik-balik na siya. Pero dahil alam ko to eh. Kung minsan, di ba, yung driver, kung minsan, pag driver ang hirap turuan, hindi, driver ako eh. Kaya alam ko to, alam ko yan eh. Yeah. At yung ano pa, sabi niya, I did that 3 times now. Indian course, but that walk, walking a circle, umikot na siya. But where do you go out? Saan ka lalabas? I sin, I was lost, but I didn't want to admit it. Pabalik-balik na lang ako sa problema na to. Ilang balik na, pero hindi ko matanggap na mali ako. That's the way human beings are. They don't want to admit they are wrong. Amen. Human beings. But we are, sabi, we are God's man race. Amen. We are not just a human being. We are part of God. Amen. God is controlling us. He has a control tower inside of us. Amen. Di ba? May mga bagay na gusto tayong gawin. Pero mas kailangan gawin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Amen. At kung magkamali tayo, dumarating ang time na pinapahintulot ng Panginoon. Pero pag nagkamali tayo ng dahil pagpili, tanggapin natin na nagkamali tayo. Amen. At doon makakakilos ang Diyos pag tinanggap natin nagkamali tayo at nagsisi sa desisyon natin. Amen. Amen. They don't want to admit they're wrong. There's no doubt men and women in this building tonight. Kinakausap na doon sa building doon sa lugar na yan. Ano sabi niya? Walang pag-aalinlangan. Men and women sa building na ito, sabi niya, maski sa mga nakikinig sa radio, sabi niya, that's not right with God, na hindi tama sa Diyos. Alam niyo yung hindi tama sa Diyos? Yung ginawa mo, yung gusto mo, imbis na gusto ng Diyos. Amen. Siyempre, pag sumunod ka sa ng Diyos, handong ka. You are right with God. Pero pag hindi mo sinunod yung sinabi ng Diyos, you are not right with God. Amen. Sabi niya dyan, na
lalaki at babae nasa building na ito, sa mga nakikinig, sabi diyan na hindi tama sa harap ng Diyos, but you don't want to admit it. Meron ba mga lalaki at babae sa building na hindi daw tama sa harap ng Panginoon? At hindi daw gustong aminin o tanggapin. You are covering, tingnan mo, matindi magsalita ang prophet, di ba? Nagtatakip kayo, you are covering it up, tinatapan ninyo by going to church. Binigyan-prangka talaga ang prophet. Sinabi niya talaga, doon sa building ngayon, na hindi kayo tama sa harapan ng Diyos, pero ayaw ninyong tanggapin. At tinatakpan nyo, tinatatakbin nyo ang pagpunta nyo sa iglesia. Amen. Or saying some kind of a prayer or a creed. O magsasalta daw ng prayer o ng creed. That isn't getting right with God. Hindi daw yun, yung pagsasalta daw ng creed o prayer. Pero ano? Being born again. Amen. Yan ang hinahanap at gusto ng Panginoon. Amen. At ang born again, ang naka-experience ng new birth, they were the one who are right in God. Mga kapatid, sila yung tama sa harapan ng Diyos. Amen. Marunong silang mag-admit ng kanilang pagkakamali. Amen. Amen. Dahil hindi tayo laging tama. Amen. Nakagagawa tayo ng mali. And we have to admit and repent. Diba? At sila yung born again, son or daughter of God. That's God's requirement. Be right with Him. Amen. To be born again is to be right with God. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nung naligaw nga doon ng hagdapit, ayaw na tanggapin na mali siya. Diba? Sabi niya, then I walk further, I'm too good a woodsman to be lost. Masyado akong magaling na isang, ano ba yung woodsman sa gubat? No? Para bang woodsman ako eh. Dito na ako nahasa para maligaw. Di ba siya, no? Si Peter, pagpamaginan ninyo ako. Okay pa ba kayo? Amen. The Lord. Di ba sabi ng Diyos, ang Panginoon kay Peter, ihulog mo ang iyong lambat dito sa kabilang side. Sabi niya, magdamag na kami ng isda, wala kaming nahuli. At si Peter, sabi gano'n, mula pagkabata, fisherman na siya. Amen. Yun ang kanyang profesyon. Hindi mo siya pwedeng basta turuan. At naranasan ng prophet yun. I'm too good a woodsman to be lost. Para sinabi ni Peter, hindi ako isang mahusay na mag-isa para hindi malaman na wala akong isdang mahuli dito. Pero sabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, Diyos. Dahil sa sinabi mo. But at thy word. Diba? Nilaglag niya lang but at may nahuli. Amen. Si Peter, lumaot pa doon sa malayo. Wala silang nahuli. Noong dito na sila, malapit sa pagpang, ibinagsakin lang ba? Kung saan wala naman dapat masyadong isda, doon pa napulo ang kanilang lambat. Amen? Dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi mo, kung minsan, hindi mo kailangan magpakalalim dahil sa mga mabababaw na bagay, mga mabababaw na lugar, nandun ang biyaya ng Diyos. Amen?
Basta sumunod ka lang sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nga, oh, hallelujah, lumakad ako. No? At sabi niyo dyan, habang naglalakad ako, may naririnig akong tinig. At ang tinig ay sabi, I'm a very present help in the time of trouble. Kahit sinunod niya yung gusto niya, ganito ganyan, lakad siya, may narinig siyang tinig. I'm a very present help in the time of trouble. I walked a little further, and it got so that I could hear it speaking out. Narinig ko pa rin, the Lord is a very present help in the time of trouble. Minsan naranasan natin, minsan masyado tayo nagugulmihan, minsan masyado tayo nahihirapan, minsan masyado tayo nag-aalala, pero meron kang maririnig na tinig na kinukomfort ka ng Diyos, na ini-encourage ka ng Diyos. Tama? Na huwag ka mag-alala. Nandito ako. Ako ang may likha ng langit at lupa. Ako ang nagbukas ng dagat na pula. At malagpasan ang problema ng bayan ng Israel. Tama? May narinig kang tinig. Sabi niya, the Lord is a very present help in a time of trouble. Anong ginawa niya? Nung marinig niya, I knelt down and I said, Lord, I'm admitting that I am lost. Tinatanggap ko, O Diyos, na ako'y nagkamali. Ako, hindi saan pa man. Lagi, pag may nangyari sa akin na ano man, Lord, patawarin mo ako. Amen. Minsan, naiisip ko sa akin, minsan, mali yata yung pag-deliver ko, yung nasabi ko. Lord, patawarin mo. At si Lord, kikilos sa mga bagay. Amen. I knelt down, I said, Lord, I'm admitting that I am lost. Kahit ano pang profession niya o ano man. Kahit isa siya doon sa lugar na yun na biyasa. Na-admit niya. Kahit anong bagay na meron tayo, minsan nagkakamali tayo. We have to be humble ourselves to God. Amen. And I prayed, and I got up. No? Nanalangin siya. Tapos tumayo siya. Well now, I will have to choose the best that I know how. Ngayon, kailangan kong piliin ang pinakamuhusay na alam ko kung paano. Nanalangin siya, dumulog siya, at nagsimula siya maglakad muli. Diretso. And then it seemed that a hand laid on my shoulder. Pagtapos niya manalangin, naramdaman niya na parang may humawak sa kanya. And I turned to see who it was touched me. At tumingin ako, sino yung kumalapit sa akin? At tumingin ako, nakita niya yung tore doon sa bundok na nagliliwanag. Yung tinatawag na Hurricane Mountain, may tower doon. Dahil sa sobrang kapal ng pagiging, matatanong basta yun. At yung lugar na yun ang palatandaan para makabalik siya dun sa lugar ng bahay niya kung saan niya iniwan si Hope at si Billy. Sabi niya, no? What a feeling. He is a very present help in the time of trouble. Amen. Be right with Him now. But when death or sickness or whatever it is strikes you, then He is a present help. Kahit na ano pa daw ang dumating sa atin, He is a present help. Mga kapatid. Subandang baba, if I had went the way my choice was,
Kung napunta ako sa paraan na pinili ko, ay mapupunta daw siya sa Canada. May ibang lugar mapupuntahan na niya. But, I went this away to my right, where he turned me around. Inikot daw siya. Nilikodan siya ng Diyos. And I held up my hands. It started, eto, nang sumunod siya, may humipo sa kanya, nakita niya yung tower, at pagkatapos nang nagpatuloy siya lumakad, at habang naglalakad siya, dumidilim na. Hanggang sa umabot na. Almost dark, sabi. Walk about 3 hours. Almost dark. And then, it got dark. I couldn't have seen the tower line that ran from the tower down to the lead to about 6 miles. Ayun, no? Hindi na makita na. Sabi niya, I couldn't have seen. Hindi ko na makita yung tower line that ran from the tower. Meron kasi hindi yan. May tali doon sa gubat, papunta doon, may tali. Alam ba na yun kasi isa siya sa naglagay doon ng tali na yun, yung line na yun. Sabi niyan, and I knew I was on a hiking mountain. I couldn't change my course. Hindi ko pwedeng palitan yung course ko. Doon siya sa binaling ng Diyos. Run up over the slabs. It's a rough road. Nung sumunod siya, nung binaling siya ng Diyos, dumilim, pero hindi siya pwedeng bumitaw doon sa line. Kung minsan dadaan tayo sa isang lugar o kalagayan na tila madilim, na halos hindi natin matanaw ang daan ng Diyos. Pero huwag kang bibitaw sa salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw. It's a rough road. Meron daw malubak na daan. Pero huwag kang bibitaw. When you are trying to go right, sometimes, meron daw rough road kung minsan na gusto mong maging tama. Kung gusto mong maging tama, meron kang dadaanan na mga rough roads sometimes. But, it's right. Amen. Kahit matakot, mahirap, pero yun ang tama. But it's right. It's the only way out. Oh, hallelujah. Kaya na, hallelujah. Wala tayong ibang dapat na ang title natin ay Think on Our Ways. Wala tayong dapat na sundin, maunahin, kundi ang Panginoon. Always, kahit mabigat sa loob natin, kahit parang napakahirap, doon tayo kasi sabi nga, it may hurt, mahirap, lubak-lubak, o mga kalagayan, na kung minsan hindi natin maisip na para maging tama. Minsan maisip natin, parang mali yata doon. Kung doon tayo nililid ng Diyos, kahit mahirap, basta alam mo, si Lord ang nagilid sa'yo, sunod lang tayo. Yun lang, ang pagkado all the glory. Hallelujah. Tayo po tumayo, tayo po umawit muna sa Panginoon. Lord, I stand in the midst of the multitude. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hawitan natin ang Panginoon. Let's sing hallelujah to the Lord. Hallelujah.
basta tumingin sa bagay na nakikita ng mata. Maski pagtingin sa ating mga kapatid, huwag natin tignan ang bawat isa sa kanyang kalagayan, itsura. Tumingin tayo sa Diyos na kumikilos doon sa Kanya. Amen. Ito sa mabubuting bagay na ilagay ng Diyos sa puso niya. Hallelujah. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood. Rescued from death by your Oh, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nakawagkita, Lord, ng aming mga puso. Lahat ay hirig sa iyo, O Diyos.
bawat isa, unahin ito doon sa mga nanonood sa live streaming, Lord God. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kami po lumalapit sa nagpapakambaba. Marami kami pinagdadaanan. Dinaranas na hirap ng buhay. Bagamat meron kami pagkain sa hapagkainan. Subalit ang kaharay ay patuloy, Panginoon. Malagi mo lang. Magiging hadlang sa mga bagay na gusto namin gawin din. Subalit mo, hallelujah. Ikaw ang nakakaroon ng dahan ng Diyos. Amen. Hindi namin alam. But we will still hold on, O God. Kami mananatili, Panginoon. Ngunit sa lahat sa biyaya mo pa rin. Ang naman ang aming kinakaharap, sitwasyon, sa bawat pamilya, like David, we have ups and downs, we have rough roads, there is junctions, O God, but Lord, show us the way always. Kami nabubuhay dito sa lupa, hindi para sa sarili namin, O Diyos. Ikaw ang mayakda ng aming mga buhay. Kaya dalangin namin, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kami bihisan itong salita. Ikaw ang makita sa aming buhay, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili. At ang sabi mo, Diyos, kung naway na sa puso namin, kung nahalabas ito sa amin, Amen. basta sa aura ng aming physical appearance, nais namin, Lord, na makita sa amin ang kagalakan sa aming mga mukha, sa kabila ng mga problema. Nakita sa amin, Panginoon. Hindi kami nabubuhay sa yaman ng mundo. Huwag nananangad sa nakikita ng aming natural na mata. Kundi kami nananangad sa itong mga pangako. Lord, inatas ko po sa iyo ang mga nanihina. Ikaw po ang nagbigay mo kalakasan. Strengthen everyone of us, O God. Always inspired us, Lord, sa pagsunod sa iyong kalooban. Alisin mo, O Diyos, ang mga pag-aalinlangan o mga kadahilanan sa pagsunod sa iyo. Tinatalian namin mga gawa ng kaaway. Amen. Sa gayon, makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Lord, patuloy po kami bilisin ang iyong pag-ibig. Na ang bawat isa, O Diyos, ay napapalakasan, nabibigayan, nag-uunawaan, hindi lang basta tayo ng isang pamilya, kundi tulad sa isang pamilya ng Diyos. Amen. Lord, ikaw po ang mabuto, Diyos, mga katugunan sa panalangin ng ating mga kapatid. Hindi maiksi ang iyong kamay, O Diyos.
hindi mahina ang iyong pagdinig, parang hindi marinig. Lagi ang iyong pagdinig ay nasa iyong mga hiran. Kaya dalangin namin, Lord, na ano man ang kalagayan at panalangin at dahil ng bawat sa'yo tinataas namin sa iyo, Diyos. Kung ito man, Lord, ay sa kabuhayan, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa relasyon sa bawat tahanan, lalo higit sa espiritual, ikaw po, Diyos, ang magaling ng katugunan. Lagi mong pag-alabig, Lord, ang aming init ng pag-ibig sa iyo, Diyos. Nang sa gayon maging kami mabuting example sa mga taong makapaligid sa amin. Nasabi mo ka ng ilaw na sanlibutan sa panahon ngayon. Na kung saan madilim, ay doon mas nagliliwanag ang ilaw. Kaya kung saan mayroon kahirapan, kalungdayan, kung anumang bagay, ay doon kami mas nagliliwanag, O Diyos. Doon ka mas na-express sa aming mga buhay. Itinatas ko po sa iyo palagi. Ang bawat isa, ang bawat pamilya, na mga kapatid namin sa pananampalataya. Ingatan mo po kami palagi, Lord, sa bawat oras at bawat araw. Ganun din Lord ang aming mga mahal sa buhay. Even go to the bride of God. Pinataguhin po namin sa iyo ang aming mga buhay. Yakapin kami palagi ng iyong pagmakapagihan kamay, O God. At grabe namin pagdama ang iyong pagmamahal sa amin. Na hindi kami pinanghihinaan. Laging bukas ang aming spiritual eye na makita ka. Lord God, tinatas namin din sa iyo ang mga kapatid na nangihilan ng lalanig, mga hindi na nakadadalo. Hindi po mo tuloy ang kalamang puso, makibalik na nagiging ng pag-ibig sa iyo. At tagalangan sa pagdaw sa gawain. Lord, ako po nagpapakumbaba sa iyo. Kung ako man ay nakapagbitaw ng mga salita na galing sa akin, hindi ko ng tawag o Diyos. Nawa ang salita mo ang kanilang narinig. Salamat o Diyos. At puso ko'y nagagala ko Diyos tuwing may gawain mo ko. Nawag ganun ang bawat isa sa amin. Lord, ingatan po ako ulit sa kanila ng tahanan na bawat kapatagumpay, nag-alakan, sa pag-uwi nila, ay makagbulay-bulay nila ang itong mensahe, banal na salita. Ito ang aming buhay, ito ang aming hininga, ang iyong salita, O Diyos. Patuloy kong pinasasalamatan, mga kamay na patuloy kong ginagamit sa munting iglesia na ito, O Diyos. Yung mga sisters, mga brothers, elders, young people, pinagpapasalamat ko po sa iyo ng lahat, O Diyos. Lord, abot mo rin sa mga nanonood sa live streaming na naubod nawa ang kanilang mga pangangailangan. Sa iyo pong pakapayang kamay, inalapan ng lahat. Sa iyo po, Diyos, maawilan na kapuri, pag-unati ka dahil pagsabot ka sa lahat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Gusto kong i-testimony, pasalamat
Kasi first time itong, sa tingin ko lang first time, na hindi sa itinatas kong kapatid na galak lang ang puso. Nung nakita ko yung profile niya, nandun ako. Salamat. Ito ba,